Narinig mo na ba ang kwento patungkol sa isang sikat na singer na ibinenta ang kanyang kaluluwa sa demonyo para lamang sumikat sa buong mundo? Kung ikaw ay isang batang 90s or millennial na katulad ko, malamang sa malamang noon pa lang ay narinig mo na ang kwentong ito. Pero ang malaking katanungan, sino nga ba ang taong iyon? Ano nga ba ang ginawa ng demonyo sa taong ito? At ano ang nangyari sa kanya matapos ibenta ang kanyang kaluluwa kay Satanas? Well, ang katotohanan niyan, maaga pong pumanaw ang taong ito. Hindi na siya inabutan ng 30s. Pero, totoong sumikat siya sa buong mundo. Ito ang kwento ni Robert Johnson. Ang taong ito ay mayroong napakalaking naiambag sa larangan ng musika, partikular sa US. Isa siya sa mga inidolo ng mga legendary musicians, singer at composer tulad ni Eric Clapton na kumanta ng Wonderful Tonight at Tears in Heaven. Papaano nga ba ibinenta ng taong ito ang kanyang kaluluwa sa demonyo? Pwede nga ba yun o sabi-sabi lamang? At sino-sino pa ang mga musikero na sumikat na ibinenta rin ang kanilang kaluluwa kay Satanas? Well, gusto mong malaman ang buong kwento? Tara, pag-usapan natin yan. Sa konspirasiya na ibinenta ang kanilang kaluluwa sa demonyo para lamang sumikat ay ito pong si Bob Dylan. Si Bob Dylan ay isang sikat na musikero at songwriter sa Amerika noong mga panahong 1960s, 1970s, 80s up to 90s. Kahit noong 2000 up to this year ay tumutugtog pa rin ang taong ito. Masasabing isa sa mga naging pundasyon or haligi sa mundo ng rock and roll ang taong ito. At dahil sa kanyang husay sa paggitara, pag-compose ng kanta at pagkanta mismo ay nakatanggap ng napakaraming awards ang taong ito. Tulad ng mga sumusunod: Presidential Medal of Freedom, Nobel Prize, Pulitzer Prize, at siya ay inducted sa Rock and Roll Hall of Fame, the Songwriters Hall of Fame, at Grammy Hall of Fame. At nakamit niya ang lahat ng awards na yun, pati yung kayamanan at kasikatan dahil sa pagtutugtog sa loob ng 60 years. Yes, tama po ang inyong narinig. 60 years na siyang tumutugtog. At dahil nga po dyan, naabutan pa ng taong ito ang panahon ng mga VHS, cassettes, tapes, DVDs. At sa mga panahong pong iyon, talagang umuulan ng pera sa music industry. Kasi the more na sikat ang isang tao, the more na mas marami siyang mabebentang mga cassettes, VHS, DVDs, at mga tapes or albums. At hindi po maitatangging sobrang sikat ni Bob Dylan sa kanyang henerasyon. Maihahalin tulad po ang kasikatan nito sa kasikatan ni Shakespeare ayon po sa Britannica. Nakapagsulat ito ng 500 na kanta na kinanta naman ng halos 2,000 na artist at nakabenta siya ng tens of millions na album sa buong mundo. Ito po ay ayon sa Britannica. At bukod sa mga albums na naibenta ay kumikita rin ng taong ito sa kanyang mga concerts. Dahil dyan, baha-baha talaga ang kanyang naging pera. At higit sa lahat, gabundok ang kanyang kasikatan. Pero pagsapit ng early 2000, biglang nabulabog ang buong mundo, partikular ang mga fans ni Bob Dylan, dahil sa kanyang isang controversial na kasagutan mula sa isang interview. Well, the context is, tinanong siya ng nag-interview kung bakit patuloy pa rin itong nagtatrabaho or tumutugtog sa kabila ng kanyang kayamanan at kasikatan. Dahil kung tutuusin, sobrang yaman na nito at gabaha-baha na ang kanyang pera. At nung panahon na nangyari ang interview ay nasa around 60s na etong si Bob Dylan. Pwede na siyang magpahinga at mag-chill-chill na lang sa buhay. And to make the story short, sumagot naman si Bob Dylan sa naging tanong ng interviewer. At sinabi niya na hindi pa siya tumitigil sa pagtutugtog at pagkanta pati pag-compose dahil mayroon siyang tinutupad na isang kasunduan. Isang kasunduan mula sa isang persona. At ang personang iyon ang naging dahilan kung bakit daw niya nakamit ang kasikatan at kayamanan na mayroon siya nung mga panahon na yun. Ito po ang kanyang aktwal na sinagot sa naturang interview. Sabi niya, "It all goes back to the destiny thing. I made a bargain with it a long time ago and I'm holding up my end." Pagkatapos ng statement na yun ni Bob Dylan, biglang napaisip at na-curious ang interviewer. At siya ay napatanong muli kung sino
yung tinutukoy ni Bob Dylan na persona kung saan dito nga siya nakipag-deal. At pagkatapos nga na marinig ni Bob Dylan ang naging katanungan ng interviewer, ngumiti lamang ito at tumawa. At sinagot niya ang katanungan na siya ay nakipag-deal sa Chief Commander of this earth and the worlds we can't see. Makikita natin sa kasagutan na yan na masyadong malalim ang naging tugon ni Bob Dylan. Unang katanungan, sino ba yung tinutukoy niyang Chief Commander of this earth? At pangalawa, ano yung world that we can't see? Yung mundo na hindi natin nakikita. Pagkatapos nun, hindi na pinaliwanag at inelaborate ni Bob Dylan ang kanyang naging kasagutan. As in, period na. Kaya maraming mga tao ang napapaisip kung sino yung tinutukoy niyang Chief Commander of this earth. Yun ba ay ang Diyos o di kaya ang demonyo? At dahil po sa kasagutan na yon na talagang napaisip ang mga tao, lumabas ang mga konspirasiya na nakipagsundo si Bob Dylan sa demonyo or kay Satan. At yung tinutukoy niya na Chief Commander of this earth ay walang iba kundi si Satanas. Pero ang konspirasiyang ito ay talagang konspirasiya lamang dahil hindi ito napatunayan. Hindi umamin si Bob Dylan na talagang nakipagsundo siya kay Satanas. Pero noong 1930s, nasaksihan ng mga tao sa Mississippi ang misteryosong kwento ni Robert Johnson. Bago sumikat, si Robert Johnson ay mahilig na sa pagtugtog sa gitara. Pero hindi talaga siya magaling at hindi maganda ang kanyang boses. Hanggang sa isang araw, mayroong kumutya sa kanya or nambuli sa kanya dahil sa kanyang pagtugtog. At dahil po sa pangbubuli at pangungutya na yon ay biglang nawala si Robert Johnson. Pero sa maikling panahon lamang. Ngayon, nung siya ay bumalik, sobrang nagtaka ang mga tao at sila ay sobrang namangha at napanganga dahil for the first time, nung makita nila si Robert Johnson na mag-perform, ay sobrang ganda ng boses nito at sobrang galing na sa pagtugtog sa gitara, partikular sa genre blues. Kaya napatanong po ang mga tao sa kanilang lugar, anong nangyari? Anong ginawa ni Robert Johnson? Bakit bigla itong gumaling at gumanda ng sobra ang kanyang boses? At sa kanyang biglang pagbabalik nga noong 1932 ay sumikat ito ng mabilisan dahil sobrang galing na niyang maggitara at sobrang ganda na ng kanyang boses. So mula 1932 to 1938, talagang nag-rise up ang kasikatan at ang kayamanan nitong taong ito. Unti-unting naging tanyag ang kanyang pangalan sa buong Amerika. At ang kanyang musika ay isang napakalaking impluwensya sa musika nila Eric Clapton at Bob Dylan. Pero hindi nga nagpatuloy ang kanyang kasikatan dahil noong 1938, dahil sa isang karamdaman, ay pumanaw ito sa edad na 27 lamang. Pero sa kanyang pagpanaw ay naiwan pa rin sa mga tao ang isang katanungan kung ano ba ang kanyang ginawa sa maikling panahon para gumaling sa paggitara at gumanda ng sobra ang boses. It turns out na ang kasagutan pala sa katanungang ito ay makikita sa isa sa kanyang mga kanta na pinamagatang Crossroads Blues. At dito ay nabanggit nga niya ang mga katagang, I went to the crossroads, fell down on my knees. Isa po sa paniniwala ng mga Africans na kalaunan ay nadala sa Amerika dahil sa slave system ay yung paniniwala patungkol sa crossroads, kung saan pupunta ka sa lugar na ito na crossroads kapag ikaw ay mayroong nararanasang malaking problema sa iyong buhay or malaking pagsubok. At sa lugar na ito, matatagpuan nyo yung tinatawag na elegba or si Satanas. At pwede kang makipag-deal or ibenta ang iyong kaluluwa rito para masolusyonan ang iyong problema. Pero disclaimer lamang po, wag na wag niyo pong gagawin yon kahit na totoo or hindi man ang metolohiyang ito. Dahil sa paniniwala po ng mga Africans, which is paniniwala rin ng ilang mga relihiyon, na kapag binenta mo ang iyong kaluluwa sa demonyo, ay siguradong mawawala na ang iyong salvation o tsansa sa buhay na walang hanggan. At pinaniniwalaan nga na pumunta si Robert Johnson sa crossroad para ibenta ang kanyang kaluluwa sa demonyo at ang kapalit noon ay ang kanyang kasikatan at paghusay sa paggigitara at pagkanta. At ang ebidensya nga raw nito ay matatagpuan sa isa sa kanyang mga kinumpose na kanta.
Pero ang malaking katanungan ngayon, saan matatagpuan ang naturang crossroads? Well, pinaniniwalaan na dito raw ito matatagpuan sa Mississippi. Yang larawan na yan. Talagang marami ang naniniwala sa legend na ito na talagang ibinenta ni Robert Johnson ang kanyang kaluluwa sa demonyo. Pero marami naman ang nagsasabi na siya ay nag-practice lamang ng todo. Kaya sa maikling panahon, ito ay biglang humusay ng sobra-sobra. Pero kung kayo naman po ang tatanungin mga kababayan, naniniwala ba kayong ibinenta nga ng taong ito ang kanyang kaluluwa sa demonyo? #yes or #no, please comment down below.